akala ko nung una, apo ninyo. Hindi ko pa alam sa dami ng tao. Nakita ko kayo. Ito pala'y iniwan lang sa inyo. Parang inabando na. Halos nadurog ang puso ko. Nung nakita ko eh. Naaawa po ko sa kanya. Hindi ko nga po nilalapit ang loob ko. Kasi madali rin po akong magmahal sa bata eh. Kaya gusto ko po sana hindi sila mapamahal sa akin dahil kukunin din po sila eh. Ito pong pag-abandona o child abandonment is considered as child abuse. Ito po ay paglabag sa karapatan ng mga bata. Ginawa po ninyong pag-abandona in the first place sa inyo pong anak. Magiging malaking balakid po yan. If in the near future you'll change your mind and decide na kunin niyo po yung inyong anak. Bukod pa po dyan, maaari rin po kayong maharap sa kaso. Ang tawag po rito sa kaso mo ay neglect and abandonment. Anong ibig sabihin ng neglect? Pinabayaan, inabandona. Neglect and abandonment. Ang mga bata ay protektado ng Estado. Anong ibig sabihin ng Estado? Bansa, gobyerno. Ang tanong ko po sa inyo, ano po bang magagawa ko sa inyo? Bakit lumapit po kayo sa akin? Kung hindi na po talaga sila kailangan, ayon po kasi sa pag-uusap namin ng babae, ibigay ko daw po dun sa tatay. Ay tinatawagan ko naman po yung tatay nung una, sumasagot naman po. Ang sabi, pag-uusapan pa daw nila ng lola niya. Hindi na po ako sinagot, hindi na po ako binubuksan ng cellphone. Siya ba walang itinutulong sa yung pinansyal? Wala po. May usapan kami na tutulong siya, na iiwanan niya yung bata. Ano daw ang tulong niya sa iyo? Hindi po siya tumupad. Ano pang tupad? Sabi niya, magpapadala daw po siya. Wala pong naganap. Pero hindi ko naman po inaasahan yun. Ang gusto ko pong mangyari, kunin niya yung mga anak niya. Ano pong aking magagawa para sa iyo? Ang gusto ko pong mangyari, yung babae, kasi siya naman po yung nag-iwan sa akin, makulong. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Akala ko nung una, apo ninyo. Hindi ko pa alam sa dami ng tao. Nakita ko kayo, bit-bit nyo yung isang batang babae na napakaganda. Opo. Ito pala'y iniwan lang sa inyo. Parang inabandona. Opo. Halos nadurog ang puso ko nung nakita ko eh. So para sa akin, napilitan ka lumapit sa akin, ano? So tanong ko lang sa iyo, ilang buwan inalagaan mo ito? Ilang buwan iniwan sa'yo na parang ikaw ngayon parang ina? Magtatatlong buwan po. 3 buwan. Sa 3 buwan, naging kumusta naman ang naging buhay mo? Ikaw ba'y nasihan sa mga bata? Naaawa? Napamahal na rin? Naaawa po ko sa kanya. Hindi ko nga po nilalapit ang loob ko. Kasi madali rin po akong magmahal sa bata eh. Kaya gusto ko po sana hindi sila mapamahal sa akin dahil kukunin din po sila eh. Makita ko yung point na ayaw mo ba mamahal kaya inalagaan mo na ang dinistansya mo sarili mo. Kasi nakita ko nga yung lapit yung bata sa iyo. Ang nakita kong kagandahan doon, may isang katulad nyo na marunong umunawa, maawa, umintindi, lalo-lalo na doon sa mga bata. Ano? Kung kapabayan ng sinasabing ina, anak ng anak na wala namang responsibilidad. Huwag po kang mag-alala, kaya lumapit ka sa amin. Subukan namin tawagan dito yung spokesperson ng DSWD, si Assistant Secretary Romel Lopez. Ito pong pag-abandona o child abandonment is considered as child abuse. Ito po ay paglabag sa karapatan ng mga bata. But then sa ginagawa po natin sa DSWD, una po, kagaya po ni Mama Durasyon, as much as I understand, hindi po siya blood-related sa mga bata. Yes. Ano po? Ang gagawin po ng DSWD, ito pong pagkakataon po muna, ay una, hahanapin po natin yung mga next to kin. Baka may kapatid sila na of legal age, lolo, lola, o tiyo, tiya, na willing po na kupkupin yung mga bata. Tutulungan po namin sila. But then kung may makita man kami at hindi naman willing at hindi po capable, temporary shelter na po ang gagawin ng DSWD. Kukunin po namin yung mga bata kay Ma'am Adorasyon, dadalhin po natin sa ating care facility. So doon po ibibigay po namin lahat ng kanilang pangangailangan. But then, ang ating pong stern warning sa mga magulang na ginagawa po ito, baka siguro bukas magbago po ang isip ninyo. Yung ginawa po ninyong pag-abandona in the first place sa inyo pong anak, magiging malaking balakid po yan. If in the near future you'll change your mind and decide na kunin nyo po yung inyong anak. Bukod pa po dyan, maaari rin po kayong maharap sa kaso. Although sa amin po, as much as we can,
iniintindi rin po namin dahil baka hindi lang po yung child welfare yung dapat nating tingnan, baka rin may problema yung nanay na kailangan tulungan ng DSWD. But then kung talagang ginawa nyo lang po ito, out of wala naman, siguro trip lang, napagod ka lang, walang sapat na dahilan, maaari pa po kayong magkakaso, Sir Ben. Okay. Maraming salamat sa pagbigay mo ng mga ito impormasyon na dapat malaman ni naman, lalo-lalo na kapag kayo magulang, mga anak yan. Hindi ko malaman kung anong gagawin ko. Alam ko naman na the child is protected by the state, especially yung neglect and abandonment. Ito naman si Lola, nakita ko sa kanya, papamahal siya pero dumidistansya siya. Alam niya kasi, tawan samantala, mawawala rin sa kanya kaysa masaktan din siya. Ano? Normally, what do you do sa mga kapareho ng mga, ito'y good citizen, good Samaritan na rin, na intindihan yung ginawa. Pero akala niya kasi pansamantala lang pagkatapos, iba'y natagalan na. Nag-effort siya, tawagan yung tatay. Sinasabi, hindi naman sa akin yan. Yung nanay, hindi naman ako, pinatayan ng cellphone. So, totally neglect and abandonment na to. Bahala ka na sa buhay mo dyan, parang ganun. Ano pong ginagawa? May mga programs po ba kayo pagdating kapareho nito? Ako personally, hindi ko alam yung sitwasyon nila. Baka nga si Ma'am Adoracion ay in crisis pa. Kami po dito sa DSWD nagpapasalamat po sa kagaya ni Ma'am Adoracion. So, ang amin pong gagawin din sa mga kagaya ni Ma'am Adoracion, baka naman siya ay tumulong na pero nangangailangan din ng tulong. Maaari din po namin i-check yung kanyang kaso. Magkaroon kami ng case management sa kanya. What I mean, dahil baka may mga programa ng inyo pong DSWD na maaaring ibigay din naman namin sa kanya. Hindi po ito reward system, but then kung kaya po namin i-process yung mga bata, mainam din naman na i-process din namin si Ma'am dahil baka nangangailangan din. Konting pasasalamat lang po dahil tandaan po natin, she was there, hindi lang po natin naasikasuhin yung mga bata kasi Sir Ben, hihingin din po namin kung yung contact person, si Ma'am Adoracion, hihingin din po namin sa staff nyo kung saang region ito nangyari, kung nandito lang sila sa NCR, mas madali po, pahanap po natin para mapupuntahan natin kagad po sa mga social workers natin at masikaso po yung mga bata at syempre po si Ma'am Adoracion na baka may pangangailangan din na kaya po namin kahit paano maibigay sa kanya. Aling Adoracion, ilang taon na po ba? Senior citizen na ba kayo? 58 pa lang po. 58 pa lang po kayo. Okay. Ano pong hanap buhay ninyo at bakit? Ano pong ginagawa ninyo? Nagtitinda-tinda lang po. Nagtitinda-tinda lang kayo. Nagawa niyo pa rin kahit na nagtitinda kayo, naaalagaan yung mga bata? Opo. Sinasama niyo rin pag nagtitinda kayo? Opo. Hindi, nasa bahay lang naman po kami. Pag once din ang pinapatawag ako ng mga anak ko kasi wala namang pwedeng maiwan, sinasama ko po. Para kayong lola mismo talaga na doon. Opo. Hindi ba nagsiselos yung ibang mga anak ninyo? Nagsiselos nga po, pero sinabi ko sa kanila, binilin ko sa kanila na huwag niyong sasaktan yan dahil yan, walang mga magulang na magtatanggol sa kanila. Sabi ko sa mga apo ko, kasi mga apo ko, 11 pababa. Hanggang dyan, may kasama po akong isa kasi nga nahihilo po ako sa daanan. Okay, so nahihilo kayo. Okay. So, paano kayo nabubuhay? Nagtitinda-tinda lang kayo? Opo, yung nangungutang po ako sa lending, tapos gino-grocery ko po. Yun lang. Tapos doon ka tumutubo. May mga ganong klaseng Asek Romel. May nagtatanong lang ako sa mga kapareho nitong naging curious tuloy ako kay Aling Adoracion. The word adoration. Yun na, kumbaga kahanga yung pangalan mo eh. May mga programa ba, Asek Romel, kapareho niya, tinda lang siya, tapos mangungutang sa 5-6, ikabubuhay niya yung kanyang may mga ganun ba? Pero hindi pa siya senior. But normally, diyon ka lang nabubuhay pag nagtitinda. Paano pag medyo masamang panahon? Bahay ka lang? Nasa bahay lang po. Kumusta naman ang kita mo pag ganun? Pag naglalako po ako minsan may dumarating na mga manok na buto-buto, ilalako po namin. Ayun. Opo. Nilako-lako. Sige, ganito na lang, Asek Romel. Siguro, saan ba kayong address niya? Saan kayo nakatira? Pandibulacan po. Sa Pandibulacan sila, sa Region 3 na to. Siguro, Asek, para makita rin ang staff ninyo, para makita nyo rin kalagayan ni Aling Adoracion. Pagkamat siya nagtitinda-tinda lang, kumikita ng maliliit, taguyin niyo pa rin. Ito yung mga bata na talagang alagaan. Yung mga sinasabi mo na posible rin na alang-alang nakapareho ng Good Samaritan na talagang inalagaan. At yung bandang huli na medyo
medyo sa kanya, nahihirapan na rin. Kaya lumapit na sa amin. Parang kumbaga, sir, SOS na. Naging ares naman siya. Parang yun ang naging dahilan kung bakit na kami naman tumatakbo sa inyo. Bahala na po siguro kayo. I-analyze nyo lang. Tingnan nyo kung evaluation, kung ano po matutulong na rin dito sa mga kapareho ni Aling Oderasyon na talagang good Samaritan kung titingnan po natin. Kung iba dyan, baka pinamigay na sa iba yan dahil ayaw naman magulang, pero sa kanya hindi. Asek, bibigay namin lahat ng impormasyon sa inyo at para makuha lahat ng impormasyon. Nasa Region 3, Pandi, Bulacan. May sasabihin ba kay Asek? May gusto kayong pasabi? Nagpapasalamat po sana ako sa inyo kung sakasakali po. Yan lang naman po. Yun. Salamat din daw, Asek Romel. Bahala na. Salamat po. Sige. Opo, Sir Ben. Sir Ben, nakikita ko nga po sa kanya, maaari po yung tinatawag na Sustainable Livelihood Program. Ito po, nagbibigay tayo ng mga maliit lang naman na grant, pero seed capital ito para sa pag-establish. Kasi kung may negosyo na po sila, pwede nating bigyan siya ng mga skill training, nang sa ganun ma-improve pa po niya kung ano yung negosyo meron siya. At ito po, tuloy-tuloy po ito for 5 years na maaari natin tulungan yung mga kagaya po ni Ma'am. Alright. Check lang po natin yung kanyang, yung kanilang kakayanan kung saan tayo magsisimula. At kung she will qualify, we'll be happy to include her dito po Sustainable Livelihood Program natin. Okay. Sige, Asek Romel, maraming salamat. Titingnan nila yung sitwasyon mo. Nagpapasalamat talaga ako sa iyo. Opo, salamat din po. Naantig yung puso ko nang nakikita ko yung habang bit-bit may mga bata palabas ng aming tanggapan. Merong posibleng pangangailangan na senior citizen, hindi ka pa senior citizen. Ano bang mga assistance na ibibigay sa iyo sa pamamagitan ng kalang rehiyon doon? Tutulungan ka raw ng DSWD. Kung ano ka lang makikita, posibleng lalagay yung Sustainable Livelihood Program para sa iyo, makikita na lang. Ito'y hindi naman reward system, pero nagawa mo pa rin tumulong kasi iyong abot na makakaya. Sana po marami pang magiging kapareho ng Aling Oderasyon, Legaspi, marunong po silang umunawa, maawa. At pagkatapos ayon, tumutulong sa kanilang abot na makakaya. Ganito rin po ang nag-iisang pambansang sumbungan, may tatak. Sinasabi po namin, may tatak. Iba po yung tatak namin. Tatak, serbisyo. At tulong, tatak, bitag. Tulfo po ako, si Ben Tulfo. Si hashtag ibabitag mo.